Nakikita niyo po ba ako? Opo. Hopefully hindi nalalaki yung mata ko. Ayan. So, isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Dalangin ko na ang taon na ito ay hindi taon para magpatumpik-tumpik bilang manggagawa ng Panginoon. And yung encouragement, siyempre, kasama ako dyan, na kung ano ah, yung mga bagay sa 2024 na pwedeng iwanan pero pagkuhanan ng aral, bitbitin natin pero wag nang dalhin ngayong 2025 dahil napaka the best po ng declaration ngayong 2025. Ngayong 2025, sabi sa Alders Gate, sabi ni Lord, is a year of double blessings, double anointings. So, kung meron pa tayong spirit ng papetiks-petiks, no? Patulog-tulog, hindi mag-activate yung declaration para ngayong 2025. So, in the midst of so many troubles, siyempre, pagdadaanan natin yan sa buhay, mga challenges, panatilihin natin na mayroong ngiti ang ating mga puso at labi sa pagtatrabaho natin sa ubasan ng Panginoon. Amen po. Amen. Amen, Okay. amen. Amen. Amen So, po. Amen, Pastor. Amen. yung Amen, topic ko po amen. ngayon, na sinend ko ni Pastor Rory by Oswald Chambers. Mayroon po siyang title na Is My Sacrifice Living? So, tayo po yung nakakaalam nun kung yung mga sakripisyo ba natin talaga ay talagang buhay na buhay at nakakabuhay. So, ang sabi po dito, Abraham, sa next slide po, Abraham built an altar and he bound Isaac, his son, and laid him on the altar. According po sa Genesis 22, verse 9. So this event is a picture of the mistake we make in thinking that the ultimate God wants of us is the sacrifice of death. What God wants is the sacrifice through death, which enables us to do what Jesus did, that is, sacrifice our lives. Not, Lord, I am ready to go with you to death. Luke 22:33. But I am willing to be identified with your death so that I may sacrifice my life to God. We seem to think that God wants us to give up things. So God purified Abraham from this error. And the same process is at work in our lives. God never tells us to give up things just for the sake of giving them up. But He tells us to give them up for the sake of the only thing worth having, namely life with Himself. It is a matter of loosening the bonds that hold back our lives. Those bonds are loosened immediately by identification with the death of Jesus. So then we enter into a relationship with God whereby we may sacrifice our lives to Him. It is of no value to God to give Him your life for death. He wants you to be a living sacrifice, to let Him have all your strength that have been saved and sanctified through Jesus, according to Romans chapter 12, verse 1. This is what is accepted to God. So ito po yung wisdom from Oswald. If
there is only one strand of faith amongst all the corruption within us, God will take hold of that one strand. Amen. So, Amen. balikan po natin Amen. yung first slide, Pastor Rory. Si Oswald Chambers, tiningnan ko siya, ginogel ko sino ba si Oswald. Sabi po dito, wala po siya sa PowerPoint. Oswald was one early 20th century Scottish Baptist evangelist and teacher who was aligned with the holiness movement. He is best known for the daily devotional. Yung title niya, My Utmost for His Highest. And then nakita ko din yung famous quote na talagang pinaka-the best para sa kanya. Gusto niya ito, kaya niya sinabi at sinulat. Sabi niya, never look for right in the other man, but never cease to be right yourself. We are always looking for justice. So the teaching of the Sermon on the Mount is never look for justice, but never cease to live it. And then, sabi pa ni Oswald, prayer does not equip us for some greater works. Prayer is the greater work. And then, sabi niya pa, do not underestimate the magnitude of prayer, God's gift to us. So yung pinaka-first na slide about Abraham built an altar and he bound Isaac, his son, and laid him on the altar. So alam po natin lahat ito kung ano ang ibig sabihin, no? Ito yung pinaka-first na presentation kung saan ipinapahayag ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ginawang action ni Abraham kasama ng kanyang anak na si Isaac, na talagang illustration na ihahandog ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Si Jesus na iaalay para maalis tayo sa tiyak na kamatayan. Pero tingnan natin that sabi dito, Abraham built an altar and he bound Isaac his son and laid him on the altar. So sabi dito sa pangalawang slide, sabi dito, this event is a picture of mistake we make in thinking that the ultimate God wants of us is the sacrifice of death. So what God wants is the sacrifice through death, which enables us to do what Jesus did, that is sacrifice our lives. So, ang season natin ngayon ay panahon kung saan talagang ito yung double, triple on how to work, how to move according sa nais at kapangyarihan ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Ito yung season kung saan kailangan mag-activate, kailangan makita sa buhay nating mga manggagawa, mananampalataya ng Panginoon kung paano trabahuin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, kung paano siya napatay sa cross at nabuhay na magmuli. And then, ito din yung season sa buhay natin na, alam niyo yon, bakit tayo magkukumahog? Bakit kailangan nating mag-obey sa Panginoon? Bakit kailangan nating gawin yon? Sabi nga, madalas sinasabi ko ito that this is the last days and these days are evil. Hindi po madali ang buhay sa kasalukuyan. Ang dami na pong mga bagay na
kailangan nating harapin, kailangan nating sundin, kahit na sa pakiramdam natin, feeling natin hindi kaya, parang hindi natin kakayanin. Di ba? Hindi ko kaya. Ang daming mga assignments na nilalagay ang Panginoon sa bawat isa sa atin na maybe some of us tumitiklop. Kasi titingnan pa lang natin yung mga church appointments, yung kailangan ng mga tao, hindi material things but salvation through His Word in Christ Jesus by the power of the Holy Spirit. So ako personally bilang manggagawa, kasi dito sa Katsinala po, yung aking assignment na diniligate sa akin campus ministry sa college, kung saan po ako nag-college noon, and then sa barangay. So, knowing people around us, ako personally, hindi po madali yung trabaho. Malawa, and then different people, mayroong kanya-kanyang pangangailangan kapag tiningnan mo externally. Pero kapag pinipikit ko ang aking mata, iisa lang ang kailangan ng tao so that maranasan niya yung kaginhawaan, yung kapayapaan, pag-asa, kalayaan, at tunay na buhay. Si Jesus lang yon. Kaya lang, based sa sarili kong experience, ayaw nila si Jesus. Sa barangay ngayon kung saan ako nag-lead ng devotion every Monday sa flag ceremony dito sa lugar namin, noong walang devotion, madaming nag-a-attend. Tapos ngayon, medyo bumawas yung mga attendance. Kasi ang sinasabi ng iba, hindi naman yan pang-Catholic. Iba ang relihiyon ni pastor. Kaya hindi kami mag-a-attend. But by the grace of the Lord, dahil yung iba sa kanila nakakaranas ng miracles, nakakaranas ng kamangha-manghang bagay through prayers and word and then encouragement, yung iba bumabalik kahit papano. Amen. At noong Monday, first devotional namin sa barangay, mayroong joy ang bawat isa. So dumami naman sila ulit. Tapos tiningnan ko isa-isa yung mga mukha nila, ba nagsashine. Yung mga dating Praise amoy God. banig. Yung dating mga amoy banig na mga matatandang may katungkulan sa barangay, mukhang hindi nagsuklay, nag-oil-oil yung mga mukha. Umiba! Lahat, babae, lalaki. Talagang sinabi ko yon. Sabi ko, alam niyo ba yung mga mukha ninyo nagsushine, umiba yung Amen. mga itsura ninyo because of the word of the Lord. So alam po natin yon. Grabe kapag binalikan natin yung illustration, yung pag-obey ni Abraham, not knowing, na akala niya talagang si Isaac yung papatayin bilang hain, bilang test sa kanyang obedience. Kapahayagan yun talagang entrance for the proclamation na ang Diyos Ama ay sobrang willing, nakahanda noon pa man na ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin, tagumpay sa trabaho na ito. So ano po yung issue? Yung issue, kasi walang power kung ano yung word. Masyado nating ina-underestimate kung ano yung mga nakasulat sa Bible at higit sa lahat, para sa akin lang, lack of knowledge and understanding. Ano ba ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia? Ito lang verse 1. Ano bang ibig sabihin dito? Marami ang hindi nakakaintindi. So yung pinaka-key, obedience. Andyan na. Kumbaga sa ulam, the best menu ever na binigay ng Diyos Ama, and that is Jesus. Binigay na yung pinakabuong sangkap para sa humanity, and that is Jesus. And then meron pang gift, pinaka-the best, and that is Holy Spirit that is moving in the midst of us. Pero grabe, no, Pastor Rory and the rest na nandito ngayon sa Zoom. Oo, hindi naman talaga madali ang sumunod, but I believe kapag suot-suot natin at
yakap-yakap natin yung katotohanan nakasulat sa Biblia, itinuro sa atin at tinuturo sa atin, na aalis yung takot. Ang papalit ay yung perseverance, boldness, pagiging strong, tapang to obey. Nice. So, Amen. ako ngayon, sa totoo lang, pwede ko na siguro itong imarites kasi mukhang alam na ng karamihan, though wala pang final declaration sa annual conference. Hindi ko alam magbabago pa, pero usap-usap na, nag-usap na. Ako yung dadalhin sa Mindanao. Isa sa mga church na walang pastor. So, siyempre, ang sabi ko dun sa pinaka-head kay Pastor Lou, okay lang po ba na idadaan po natin sa panalangin? Hihingi po ako ng instruction kay Lord. Magpapapray po ako kung gusto niya talaga akong pumunta doon. So lahat ng mga instructions, sinunod. Hindi po siya madali kasi iiwanan ko po yung mga anak ko, yung 5 alaga akong aso na ilang buwan kong katabi, halos taon pa yung isa, natutulog. And then yung kansinala, yung trabaho ko sa DAVSU, sa campus namin nila Pastor Joanne kasama, and then sa barangay. Hindi yun madali, and yung pinakamatindi yung pagiging nanay ko. Kasi itong season na ito, last sem ng aking 2 anak na babae, graduating na sila sa college, nasa OJT na. Sabi ko parang, Lord, I'm willing to obey, pero may humihila to stay para sa aking mga anak kasi hindi madali na nag-aaral sila tapos uuwi, walang makikitang mama. Kahit na independent na po sila, no? Bilang nanay, yun yung nararamdaman ko. So, yung instruction, humingi ng pakinggan ko yung aking mga anak, WK. yung aking asawa, kailangan lahat yon check. Ibig sabihin, pag check lahat yon, go ako sa Davao. O ito na, pumayag na yung aking mga anak, pero condition after ng graduation nila sa college. Sabay silang 2, si Bunso tsaka yung ate. And last na lang, yung asawa ko, yung approval. Yung asawa ko po hindi sanay na pumupunta sa ibang lugar na malayo kasi ito yung kanyang comfort zone. Itong lugar na itong saan kami nakatira. Hindi po libot yung asawa ko. Dito siya komportable. So hindi po siya madali, no? So grabe si Lord. Kapag pala may plano ang Panginoon, siya mag-aayos. So to cut the long story short, nag-attend po kami ng Aldrich Gate. Grabe si Lord. Yung aming 2 ninong, si Pastor Nicao at si Pastor Dave, hindi tinantanan ng aking asawa. So habang nakapila kami papunta sa kainan, nakayakap siya sa likod ko habang kinakausap. Naramdaman ko yung iyak ng asawa ko na sobrang masakit na iyak kung paano niya i-manage yung invitation sa Mindanao. And then, pumatak yung luha niya sa balikat ko. Nakikinig lang ako. And then, ilang minuto nakalipas, he said yes to the Lord. Pupunta na po ako ng Davao. Sasamahan ko na po si Pastor Queenie. Yun yung Amen. pinaka-last na confirmation na kailangan hintayin para sa mission, para sa obedience. Hindi po siya madali. Pero alam niyo, personally, I have this peace in my heart na alam ko namang hindi madali yung pupuntahan ko. Hindi madali kasi talagang mag-uumpisa sa umpisa. Diba? Ang sarap na dito sa Kansinala kasama ko si Pastor Joanne, si Deaconess Jeng. Tapos yung mga leaders, mga kumbaga pang mission. Unlike doon, mag-uumpisa. But I believe through WK, mga word of knowledge, prayers, ang daming trabaho, at yung bawat isa na nandoon ay treasure ng Panginoon. Kailangan lang talagang ugunin sa tulong ng banal na Espiritu for them para gumising sa katotohanan. So, ito yon. Ano pa ba yung, sabi ko, Lord, ano pa ba yung takot? Ano pa ba yung, may space pa ba yung takot sa amin? At yung pagiging attitude of ina-underestimate namin yung power mo para i-obey
kung ano yung nais mong gawin namin para sa inyo. So sayang naman yung power ng death and resurrection mo, Jesus. Kung hanggang sa kasalukuyan, kaming mga manggagawa mo, laging nagre-refuse, laging, alam niyo po yung ganun. Ako, dami kong kapalpakan dyan eh. Sa paglilid lang po minsan ng daybreak, hindi ko alam i-manage yung oras ko. Mabilis akong nagre-refuse. Ay, pwedeng si ano na lang kasi may ganito akong gagawin. Ako personally ko yun. And humingi ako ng forgiveness sa Panginoon. So, ito yung season na kailangan nating i-manage yung ating oras, yung ating panahon na hindi talaga masasagasaan. Hindi masasagasaan ang trabaho ng Panginoon na binibigay sa bawat isa sa atin. So ano po yung sandata, pananampalataya? Ito yung wisdom from Oswald. Sabi niya nga, if there is only one strand, kung mayroong nag-iisang hibla na lang ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan o anumang hindi maganda sa loob-loob natin, hahawakan ng Panginoon yun. Talagang, alam niyo po yung ganon. So, sa buhay natin, mga manggagawa ng Panginoon, pastors man yung nandito or lay people, tayong lahat ay tinawag ng Panginoon para i-activate yung kapangyarihan ng kanyang death and resurrection through our faith. Faith na galing sa kanya, hindi faith na nagmumula sa atin, kundi yung faith na nagmula sa Panginoon na itinanim sa ating mga puso. So, ngayong 2025, yung prayer and declaration ko, una sa sarili ko at para sa ating lahat, ano man yung invitation ng Panginoon for us to work sa kanyang vineyard, let us go back to the basic. Bakit ba namatay si Jesus sa cross? Bakit siya nabuhay na magmuli? At bakit sa season natin, kasama natin ang banal na Espiritu? Yun yung mga katanungan na dapat ma-encourage tayo to continue journeying with the Lord sa kanyang mission dito sa mundo. Ang dami pong mga nangyayari behind the scene na hindi naman po napoproclaim publicly. At yung mga predictions, totoo man yan o hindi, kailangan nating manalangin. Kailangan nating sumunod. Kailangan nating maging matapang. Be a leader. Kung paano tayo hinanpik ng Panginoon para sa trabahong ito. And I believe, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo tatalikuran ng luhaan. Hindi tayo tatalikod ng luhaan. Dahil kasama natin ang Panginoon. So ulit po, paalala sa bawat isa sa atin, kasama ako, balikan natin yung napaka-powerful na illustration. How tawag dito, kung paano sumunod si Abraham na sobrang willing, able to offer his only son, Isaac. So balikan din natin how God the Father so much able and willing, binigay niya na ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa atin. And that Jesus talagang nagbigay sa atin ng tagumpay. So walang ibang solusyon, walang ibang source, walang ibang sangkap for us to continue but Jesus by the power of the Holy Spirit. So yun po yung nais kong ibahagi sa ating lahat ngayon, 2025 and beyond. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Pastor Queenie, Yes can you po. lead us po in a prayer for this Sige. session? Marami pong salamat. Sige And po. if the Holy Spirit leading you to
declare a word for everyone. Okay Tubit po. po. Salamat. Sige. So Holy Spirit, thank you, Lord, for being with us. Thank you for reminding us yung pinaka-the best, Panginoon, na katotohanan kung paano niyo po ipinagkaloob sa amin ang Panginoong Hesukristo na matay, hindi man karapat-dapat, Lord, sa cross, but Jesus obeyed kasi mahal niya kayo, aming amang nasa langit. Nasa amin ang tagumpay, nasa amin na ang lahat ng sangkap, nasa amin na ang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ngayong araw, Panginoon, alam ko na kasama po namin kayo. You are moving and you are touching each and every one of us. Kung mayroon man sa amin, Lord, ngayon, dito sa Zoom, mayroong bigat sa puso because of her or his past experiences sa paglilid, Panginoon, sa church, sa Zoom, sa family, sa kahit na saan, sa work. Panginoon, linisin niyo po kami. Alisin niyo po ang anumang kabigatan, Panginoon. Alisin niyo po yung lahat ng mga nakaraan na hindi maganda na dumikit sa aming mga puso at kaisipan. Loosen, luwagan, alisin, kalagin, Panginoon. Kalagin niyo po, Holy Spirit, dahil hindi po ito kailangan sa aming trabaho sa inyong ubasan. Hindi po namin ito kailangan. Bagkos, ito po ang magpapabagal, ito po ang magiging sanhi upang hindi po namin maranasan, maramdaman ang kapangyarihan mo kung paano niyo po kami tuturuan, kung paano niyo po kami i-instruct sa mga dapat gawin, Panginoon, sa trabaho sa ubasan. Just allow us, O Holy Spirit, right now, to experience your mighty move, Lord. Yung supernatural pruning, Panginoon, sa aming mga personal na buhay, sa aming mga character, O Lord God. So Holy Spirit, we need your divine intervention, Lord. Pakialaman mo kami, Panginoon. Every time, Lord, na nakakaramdam kami ng mga negative thoughts, nakakaisip kami ng ganon, mga negativity, Lord God, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na lumapit sa inyo upang paalisin ang anumang mga spirits, Lord, against us, Lord God. Holy Spirit, kayo po yung maghari sa bawat isa sa amin. And hindi ko alam, meron dito sa atin, may word siya to parang i-handle yung church. Matagal na pero hindi niya alam kung paano umpisahan kasi nagiging karibal niya yung trabaho. Yung trabaho na iniisip niya kapag tumigil siya, hindi siya magtatrabaho, paano ang kanyang pamilya? Then, ito yung sinasabi ni Holy Spirit, yung work mo sa akin yan. Ang nagpapasweldo, kunwari ang company, pero ako yung nagbibigay, ako yung nagsusupply ng lahat ng bagay. So hindi ko alam kung paano mo ito i-manage, but I see the word urgency. Hindi kailangan magpatumpik-tumpik. And si Lord hindi siya kasama sa options. Hindi siya optional, hindi siya kasama sa pagpipilian dahil siya lagi ang pinipili. Yun yung sinasabi ng Panginoon. And I just want to release right now kay Pastor Leida. Kay Ate Lydia Zuniga. Okay? You're very, tawag dito yung matahimik mong puso at kaisipan ay nag-o-overflow na sa word ni Lord. Kumbaga, wala nang pagsidlan. So hindi ko alam kung
ano yung hinihintay po ninyong confirmation, pero parang hindi na po kailangan ng confirmation. It's time for you to obey. Kasi ang dami na pong confirmation, ang dami na pong instructions. Nakikita ko si Lord na hinahawakan ko yung dalawang paa ninyo, tapos pilit ni Lord na hinahakbang to step forward. Hindi ko alam kung ano yung usapan ninyo ng Panginoon, pero si Lord na mismo yung nagpipilit po sa mga paa ninyo na ihakbang ninyo forward. Obey. And Lord. So Ate Finet, balikan mo yung mga words before. Hindi ko alam kung nakakapag-step forward ka na, nakakapag-umpisa ka na, pero tagal na nun Ate Finet, pero God reminded me again of your word na tatayo ka, mag-handle ka ng church sa hindi ko alam na kaparaanan, pero nakikita kita na talagang ina-assure mo yung mga tao, busy ka kung paano ayusin yung kanilang mga buhay-buhay kahit na hindi madali, dahil ikaw din may mga kailangan ayusin sa family. So nakikita ko yon, Ate Finet, hindi ko alam, pero upuan niyo po yun kay Lord. And Pastor Rory, panahon na para mag-move in faith bilang pamilyang misyonaryo ng Panginoon. Hindi ko alam kung saan ka gustong dalhin ng Panginoon kasama ang buong family. Pero nakikita kita na isa ka sa mga channel ni Lord so that madagdagan ang mga kubol ng mananampalataya sa lugar kung nasaan ka ngayon. So, ang nakikita ko ay dadagdag yung mga home churches sa lugar kung nasaan ka. Tapos, ikaw yung nakikita kong nagli-lead. Tapos, may mga invitations ka na ino-offer sa ibang mga pastors or lay na mayroong kakayahan na mag-lead ng word ni Lord. So, nilalagay sila ni Lord sa heart mo, Pastor Rory. So, you are a forerunner of God. Pamilyang misyonaryo po ang talagang nilalagay ng Panginoon sa inyo. So, go. Kasama niyo po ang Panginoon. Huwag niyo pong pagdudahan ang invitation ni Holy Spirit dahil kailanman hindi po siya nagkakamali, Pastor Rory. And Lord, para kay Sir Virgil Ampil, hindi ko po siya kilala, Panginoon, pero kayo po, kilala niyo po siya. So, yung word po sa inyo, pioneering, you are an ambassador of Jesus sa lugar kung saan kanya nilagay. Hindi ko po alam kung taga saan po. Hindi ko alam, pero nakikita ko po kayo na mayroon po kayong divine appointment sa banal na espiritu. Luhuran niyo po si Lord kasi ang dami-dami niya pong nilalagay sa inyong puso. Ang dami niya pong sinasabi sa inyo. So sa quiet time po ninyo, hindi ko alam kung pastor po kayo or lay or what. Nakikita ko po na sa pagluhod po ninyo, wala na po kayong kailangan sabihin kay Lord eh. Kailangan nyo lang pong makinig. Opo. Ipikit nyo lang po yung inyong mga mata. Pakinggan nyo lang po si Lord. And then kung ano yung mga nilalagay niya po sa heart ninyo, isulat po ninyo isa-isa at trabahuin. Sir Ampil, hindi naman po talaga madali ang pagsunod sa Panginoon. Pero kapag sumunod po kayo, nandoon po ang breakthrough, nandoon po ang tagumpay. Amen. At yung pagsunod po ninyo ay magdudulot po ng kagalingan, hindi lang po sa inyo, kundi sa buong family. At ang pagsunod po ninyo ay magdudulot ng kalayaan, hindi lang po sa inyo, sa pamilya, kundi sa lahat na dadapuan ng inyong mga paa, Sir Ampil. So receive the word of the Lord in your Receive life. and claim. And then, yung iba na nandito na hindi ko binanggit, alam ko na alam ninyo kung sino kayo.
Yung part po ninyo, kayo po yung divine intercessors ng Panginoon. Huwag niyo pong sabihin na wala kayong malaking part kay Lord dahil malaki. Kahit na naghuhugas kayo ng plato, nasa trabaho, nag-aalaga ng bata, nasa bahay lang, maybe some of you, hindi ko alam kung may karamdaman, yung panalangin po ninyo na walang tigil sa Panginoon ay may malaking contribution para maranasan ng marami ang tunay na kapayapaan, kagalingan, pag-ibig, transformation, revival. So Lord, maraming salamat Panginoon sa opportunity na maipanalangin at mai-release Lord yung mga words Lord sa inyong mga anak sa oras na ito. Maraming salamat at tulungan niyo po kami. Lagi niyo po kaming punuin ng kapayapaan, punuin ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. At naniniwala kami Lord na ito yung season kung saan kailangan naming magmadali. Kasi ang kalaban, Lord, nag-overtime. So, kailangan din naming i-double, triple lahat, Panginoon. Dahil hindi pwedeng mayroong mabigo, Lord, sa mga taong naghihintay sa inyo sa pamamagitan namin. So, punuin niyo po kami ng excitement. Punuin niyo po kami ng joy. At higit sa lahat, Lord, hayaan niyo po na ilagay sa aming mga puso yung salitang pagsunod. Kaya maraming salamat, Ama. Maraming salamat because you are our good Father. And thank you, Jesus, for being our Redeemer. Thank you, Holy Spirit, sa empowerment, sa power na talagang binibigay niyo po sa amin araw at gabi. Thank you, Lord. And this is my prayer, Lord God. Prayer and declaration. In your name, Jesus. Amen and amen. And sige po, tayo pong lahat ay manalangin at lumagay sa spirito ng pakikipag-usap at pakikinig sa ating Panginoon habang tayo po'y nananalangin. Hallelujah, hallelujah to you, Father God, Jesus Christ, dear Holy Spirit. We thank you so much for this time, O God. Muli, O God, kami ay nakatanggap sa inyo ng tunay na mabiyaya at mayayamang mensahe, O God, na nagmumula sa inyo sa pamamagitan ng aming devotion. Maraming salamat, Panginoon Lord, sa mga reminders. Thank you, Lord, for strengthening, encouraging us, O God. Lalo na, Panginoon, sa mensahe ng pagbibigay, O God, ng aming buong puso at buong buhay, O God, sa inyo, Lord. Sa paglilingkod at sa pakikipag-ugnayan sa inyo, Panginoon, Lord. Salamat, O God, na anumang sitwasyon namin, nasaan man kami, Panginoon, Lord, kayang-kaya niyo po kaming abutin, kayang-kaya niyo po kaming samahan, at alam niyo po ang bawat pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. At salamat, O God, na patuloy, Panginoon, na kami ay ini-encourage mo, O God, at binibigyan mo kami, Panginoon, ng direksyon kung papaano po kami tunay na makakasunod sa inyo, Lord. At salamat, Lord, na yung mga revelations nyo sa amin, yung mga declarations, Panginoon Lord, we receive them all, we claim them, O God, and yung pong leading ng Holy Spirit, O God, upang ang mga declarations na ito, Lord, ay tunay na siya pong maglilid sa amin, O God, dito po sa direction na ito na nais niyong tahakin namin sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, na minsan pa ay inireveal mo sa amin, O God, yung tunay na kahulugan, O God, ng yung sacrifice, yung pagbibigay ng aming buhay sa inyo, O God. At na yung mas deeper na meaning, O God, ng mga sakripisyong ito, O God, na hindi ito isang pabigat, hindi ito isang isang bagay na mag-hold back sa amin, O God, kundi ito, Panginoon, ay magsisilbing challenge sa amin, Lord, na huwag kaming mag-doubt and huwag kaming matakot, O God,
dahil ang pangako mo, mga pangako mo sa amin, Panginoon, ay totoo at ito ay buhay at ito, Panginoon, ay mafu-fulfill, O God, ah, sa inyong perfect way, in your perfect will, and in your perfect time, O God. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Queenie na siya po ang ginamit niyo upang dalhin sa amin ang inyong mensahe na ito. Salamat, O God, na sa kanyang mga testimonies, O God, na napaka-powerful, O God, ay ito pa ay ginagamit mo, O God, upang kami rin, Panginoon, ay ma-inspire at tunay na magkaroon, Panginoon, ng yung tapang, Panginoon, ng boldness, the courage, Panginoon, Lord, to step in faith, to have a leap of faith, O God, come out of our comfort zones, Panginoon, if that is what it takes, O God, to obey you. Dahil kapag kami sumunod, Panginoon, Lord, yung lahat ng aming mga pinangangambahan, yung aming mga kinatatakutan, Panginoon, Lord, you will prove to us, Panginoon, na nothing can get in the way, O God, upang mangyari ang inyo pong napakagandang plano sa buhay ng bawat isa at sa buhay, Panginoon, ng yung mga taong pupuntahan namin, yung lugar na pupuntahan namin, Panginoon, na gagamitin mo kami, Panginoon, upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila, O God. And Lord, salamat, Lord, na yung kanyang yung buhay ni Pastor Queenie ay talagang nagiging buhay na patotoo, Panginoon, sa aming lahat at mula pa sa umpisa, Panginoon, kung papaano kang yung talagang inorchestrate mo at talagang siya ay naging showcase mo, Panginoon, ng kung papaano yung pagsunod sa iyo, O God, yung tatanong sa inyo, pag surrender sa inyo pong kalooban, na yun ay nagsisilbi ding ehemplo sa amin, example sa amin, Panginoon, kung papaano yung paglilingkod sa inyo, Panginoon, ay tunay na sa inyo namin ipagkakatiwala. So Lord, ganun din ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Pagpalain mo yung ministry na inyo pong ipinagkatiwala sa kanila, lalo kay Pastor Queenie. Hanggang habang nasa kansinala po siya, Panginoon, patuloy niyo po siyang gamitin mightily and powerfully to reach out to more people and bring them to you, O God. At sa kanya pong yung mga future na plano mo para sa kanila, Panginoon, katulad nga po ng na-share niya sa amin, O God. Lord, be their strength, be their guide, and be the power, Panginoon, within and outside, O God, tunay na ipapakita mo sa kanila, Panginoon, Lord, na ang lahat, Panginoon, ay pwedeng posible, O God, dahil kayo, Panginoon, ang kanilang kasama at kayo, Panginoon, ang humahawak sa kanila. Lord, sa amin pong lahat, salamat at muli, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, taglayin namin, O God, at dalhin namin, Panginoon, ang lahat ng amin pong natutunan, ang lahat ng amin pong natanggap sa mga oras na ito sa pag-uumpisa namin ng aming araw at sa Philippines ay nakakalahati na sila ng araw at sa ibang lugar pa, Panginoon, Lord, ano pa man, Panginoon, yung mga nalalabing mga gawain namin, Lord. Salamat, O God, dahil ngayon, Panginoon, kalmante kami, mayroon kaming kagalakan at kapayapaan at we were so encouraged and we were so empowered, O God, to go out there, Panginoon, and do the work that you have placed on our hands, O Lord. And ang promise mo, you will always be with us. You will never leave us and you will never fail us. So Lord, we give you all the glory, the power, the honor,
O God, and thanksgiving. As we pray all this in the matchless and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of your Holy Spirit. Amen and amen. Amen, amen, Amen. 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 Praise God, praise God, Amen. praise God. Sige po, let us all receive. Tanggapin natin ang katotohanan ito. Sa buhay na ito, tayong lahat, walang ibang pwedeng manaig at marinig kundi ang boses lang ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinubuhos sa bawat isa sa atin. Let us receive the fire from the Holy Spirit na laging magpupurify ng kabuuan ng ating pagkatao. Tanggapin natin ang tapang na sumunod sa nais ng Panginoon at hindi sa nais natin. Let us all receive the power of being sensitive sa move ng banal na Espiritu. Let us all receive yung kakaibang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin yon. Kasi yun lang ang nag-iisang sandata na mayroon tayo. Dapat yung pag-ibig ng Diyos na mayroon tayo, kasi kapag napupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, lahat na hindi magandang binabato ng kalaban ay talagang magbabounce lang yan. Hindi tumatalab. Sa halip na magalit, naaawa tayo sa mga kumakalaban. Love will prevail talaga. So let us all receive yung empowerment from the Holy Spirit to do God's will. And syempre, let us all receive divine intervention from the Holy Spirit. Let us allow the Holy Spirit na pakialaman ang kabuuan ng ating pagkatao. Si Holy Spirit lang ang pwedeng makialam at wala ng iba. Tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana. Ang ating Ama ay hari. Kaya tayo ay mga hari at reyna. Okay? So let us all receive those truths in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen, amen. 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 Amen and Sige. amen. Thank you, Pastor Thank you po. Queenie. Salamat, Pastor Thank you, Queenie. Pastor Queenie. Miss you. Pastor Queenie. Okay. Thank you po.